Oh, ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya pala naintindihan yung treason. I use treason in its generic sense. Ngayon, sinasabi ni Senator Marcoleta, treason raw. Alam mo, walang treason. There is no crime of treason during peacetime. Every freshman law student knows that treason can be committed only during wartime. Mhm. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin nun, Oho. hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat Ayun. tinraidor mo ang ating bansa. Oho. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Oho. Isinurrender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000 square miles, Jen? Hindi pwede yung isang senador, sinasabi niya, public, that walang West Philippine Sea. Legally, walang West Philippine Sea. That is just the imagination of some people. Okay, let's debate on that. Sinabi ko yun, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yon Ayun. Oh. in the contemplation of public international law. Mhm. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Magtatalunan pa ba yun? Oho. Oho. Unahin na natin ito, Jen. Sige. Balita na inilabas ng Philippine Bar Association. Congratulations nga pala dun sa nakaraang linggo nag-oath-taking sila dyan, yung mga bagong abogado dyan sa Philippine okay. Arena. Ha? Hindi, ano yun? Ang mga bagong graduate ng bar. Oo, nag-ano na sila. opo. Nagpumirma na sila sa Rolls of Attorney. Yan. Nakahanda na po ang Philippine Bar Association na magsilbing host ng pampublikong debate, public debate, sa pagitan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea. Inilabas po ng Philippine Bar Association ang alok na ito kasunod ng formal na pagtanggap ni Carpio sa hamon na magkaroon nga ng isang friendly debate Yan. at bilang pinakamatandang voluntaryong samahan ng mga abogado sa bansa, Okay. pinakamatanda pala ha. Oho. Layon po ng Philippine Bar Association na tiyakin na ang debate ay magiging kapakipakinabang at makabuluhan. Ayon kay Philippine Bar Association President Attorney Rachel Aileen Santos, magagamit ang naturang debate para ipaalam sa publiko, lalo na sa mga kabataong Pilipino, ang tungkol sa 2016 Arbitral Award at sa West Philippine Sea. Nais daw po ng asosasyon na makipagpulong muna ina Senador Marcoleta at Justice Carpio para mapag-usapan ano yung mga panuntunang susundin sa mangyayaring debate. At bukas din anya sila sa anumang media coverage. Ayan. So, ino-offer nila venue. Hosting. Hosting Oo. ng friendly debate. Yes. Sen. Doon sa kanilang pangako na magiging kapakipakinabang at makabuluhan sa ating mga mamamayan, Opo. hindi ko naman tatanggihan yon, Jen. Opo. Kaya lang, wala naman silang pahayag tungkol dun sa restriction o limitasyon na una nang ipinahayag ni Justice Carpio. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapakipakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. Opo. So, wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Oh. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, Oho. ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga proposal. gagawa ko ng proposition Okay, opo. na alam ko na kapag tinanggap nila ito, Mm-mm. ay talagang malawak ito at magiging mas kapakipakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Yan, opo. Oo. Kasi ganito ko liliwanagin, 3 proposition actually ang gusto ko, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, proposition number 1 ito.
Kasi karaniwan ang debate nagsisimula sa salitang resolve, halimbawa. Opo. Okay. Resolve that as the international recognition of WPS is an enforcement of the arbitral award against China in the international forum, NAMRIA and DFA have the duty to define the portion of its limits pertaining to the Philippine Exclusive Economic Zone, Opo. deposit the same with the Secretary General, and publish the same for other states to be notified. So, affirmative, ako yun, dahil yun ang posisyon ko eh. Opo. Kung gustong, Tutulan. siyempre, ang tututol, Panig ni Justice Carpio. panig nila, Mm. o di gano'n. Kasi, ito yung pinaka-posisyon ko eh. Kasi nung sinabi ko ang tungkol sa EEC, hindi pa nare-recognize ng international community, ang daming ang daming kiyaw-kiyaw ang kanilang ipinahayag. Opo. So ganito ko i-frame ang mga proposition. Proposition number 2, resolve that as certain KIG features and their territorial seas are outside the Philippine EEZ Opo. and erroneously excluded from the maps marked WPS, which were submitted in the South China Sea arbitration, the DFA and DNR and also NAMRIA have the duty to correct said maps, Okay. produce the coordinates, and draw joining lines to incorporate this the features in the WPS and publish the same for the international community to be notified. Mhm. Yan ang posisyon ko. Opo. Di ba? Anong maintindihan nun natin mga kababayan? Anong ibig sabihin po nun? Kasi nga, idodrawing nga nila kung paano masasakop Yung KIG. yung maritime entitlements ng mga features na ating ino-occupy at kine-claim na nandyan nga sa high seas, na kung tawagin na international waters, para malinaw. Yun ang ibig lang sabihin nun. Para sa ganun, malinaw na siyempre, alam natin kung ano ang area ng pagtatalunan. Pagkatapos, yung proposition number 3, resolve that the chart submission and notification are a state's obligation under the UNCLOS. Kasi sinasabi nila, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Under the international law, sabi niya ganyan. These are inherent blah, blah, blah. Pwede yun. Kung halimbawa, sabi nga natin, walang nag-overlap. Walang nag-aaway dyan sa sukat mo ng EEZ mo and other maritime entitlements. Nagkataon, hindi yan ang realidad eh. Ang dami nating claimants, ang daming disputants dito pa lang sa ating EEZ. So, ito, liliwanagin ko kung tatanggapin nila yung tatlong ito. At alam ko naman, nakikinig siguro yung Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Opo. Alam nila ang ibig ko sabihin dito. Ayan. Opo. Pinaliwanag ko lang para kung pupunta sila, ito rin ang sasabihin ko. Ayun. So, yun yung tatlong Ang proposition. ibig lamang Sen. sabihin Opo. nito, malawak ang pagsasaluhan natin dito. Mhm. Hindi nabibigyan ng limitasyon. At kapag ito ang tinukoy lahat, alam ko may intindihan ng ating mga babayan. Ayun. So, kasi ganyan sa debate no? Dapat pagkakasunduan nyo muna kung ano yung usapin na inyong pagtatalunan. Oo, dalawa Opo. ngayon ang magiging panig. Isang affirmative, Ayan. isang negative. Opo. Yung sa proposition number 1, kung sisimplify natin yun, ang ibig lamang sabihin nun, ang WPS sa ngayon, as defined by our domestic laws, ay hindi pa nare-recognize ng international community. Ayan. Opo. So yun ang posisyon ko, affirmative. Alimba, sasabihin niya, hindi. Oho. Hindi. Alam ko ngayon, ang WPS ay recognized na Ng buong mundo. ng buong mundo. Yan. O, di ganon. Hindi maganda. O, pangalawa, yung KIG. Yan. Sinasabi ko, yung mga na-occupy nating features at saka mga kine-claim natin ay hindi nasama doon sa naunang mga mapa na isinabmit Yan. Opo. ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, nung ihain nila yung petition Mhm. sa arbitral tribunal. At may kaugnayan dito sa obligasyon ng NAMRIA, ng DNR at ng DFA na sana korekin nila ito sapagkat maliwanag naman hindi nila sinali. Opo. Yun ang affirmative, yun ang aking posisyon. Oho. Kung tututulan niya yun,
sa panig na tumututol. Eh, Yan, sige. minsan negative siya. Oo, edi yan na. Pagkatapos, yung pangatlo nga sinasabi natin, meron tayong obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. Mhm. Hindi lang karapatan ang kasi ang nakasalig dyan. Nandyan ang karapatan natin, pagkilala nila sa karapatan nating enjoy natin ang saganang atin in terms of maritime entitlements. Ngunit, pinagmumulan din yan ng obligasyon ng mga estado. Yan. Hindi lang karapatan. Oho. Yun ang posisyon ko. Mhm. Gusto niyang tutulan yon, o sige, Yan. maliwanag yung tatlong propositions po na yan. Yan. Kaya siguro ang Philippine Bar Association hindi naman naghain ng mga proposition kasi alam nila Kakausapin nila kami. Kakausapin nila kay magkabilang panig Oo, para ano sana naman. Kasi sa pagkakalinya ng mga propositions na yon, malawak na yon. Yan. Opo. Sa tingin ko, sufisyente yon para sa isang kapaki-pakinabang at makabuluhan na sabihin na nating pagtatalo o diskusyon Mhm. na maiintindihan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung na-agitate ngayon, na ina-agitate po nila talaga, Oho. mga kababayan nating nakatira, dyan po sa Kalayaan Island Group. So paano yung dalawang proposition naman na ino-offer ni retired Justice Carpio? Maano doon eh, malalagay doon eh. Ayun, opo. Kasi sa kanyang propose kasi, Mm-mm. hanggang doon lamang sa sinabi ko raw na Wala. the West Philippine Sea does not exist. Oho. Paano kami magtatalo doon? Unang-una, hindi ko sinabi ko yon sa maraming pagkakataon na aming pagtatalo at pagpapaliwanagan. Mhm. Sinabi ko yon, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yon Ayun. Oh. in the contemplation of public international law. Mhm. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Magtatalunan pa ba yun? Oho. Pero sabi naman nung dalawa, una, Jay Tariela at yung isa, Professor Batumbakal, ang soberenya ay hindi dapat pinagdedebatehan. Yan. Bakit kailangan natin magdebate? Kalat ngayon sa social media yan. At yan din yung panawagan ng ilang senador, Jen. Oo. Na wag nyo nang wag na kayo magdebate, hindi maganda yan para sa... Parang binubuyang-yang pa yan natin sa buong mundo ang kahinaan ng bansa natin. Hindi dapat pagtalunan nyo kung naiintindihan nila. Aha. Lalong-lalo na sila dapat ang nakakaintindi dito eh. Mm-mm. Hindi ba? Kasi retirado ang justice ng Korte Suprema. Ikaw naman, opisyal ka ng Philippine Coast Guard. Opo. Dapat naiintindihan mo sana kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, kung ikayo mismo ang hindi nakakaintindi at ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin, kinakailangan nating liwanagin. Ayun. Doon lang nagkaroon ng necessity ng isang public debate or friendly discussion. Oho. Kasi kung lahat tayo naiintindihan natin, Aha. ba't pa tayo magtatalo? Oo nga. Hindi daw ba yan magpapahina sa posisyon natin sa daigdig, Sen? Kung pagtatalunan natin yung... Ano ba ang posisyon natin in the first place? Wala nga. Hindi nga maliwanag eh. Atin ng West Philippines. Ang posisyon mo lang, atin ito ka. Atin. Oh. Tinatanong ko lang naman hanggang saan ang atin. Oho. Wala pa nga tayong posisyon. Hindi nyo nga ma-define. Pagkatapos sasabihin nyo, mawiwikyan ang ating posisyon. Palalakasin nga natin kasi kapag yan ay talagang pinag-aralan ninyo at nilagyan natin ng code, doon lamang, lalo mas titibay. O ang aking ginagawa ay pampatibay. Kasi kayo, mulat-mula pa, hindi nyo na ma-define. Kaya nga hindi natin malaman kung nasaan eh. Opo. Hanggang saan, nasaan. O, siguro pa maliwanag na yun. Ayun. Dumako na tayo sa ibang mga subject matter siguro. So, iiwanan na natin sa kanila yan. Hintayin na natin ng magiging kasagutan nila ukol sa Kasi nabanggit punto nyo ng lamang debate. yung alok ng Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Ayaw naman nating sabihin, ayaw namin. Ay, hindi naman. Kasi nagsimula sila sa isang ano yung tawag doon? Yung kanilang kagustuhan na magkaroon ng kapaki-pakinabang Yan. at makabuluhan na diskusyon tungkol sa bagay na ito. Oho. Sa ikalilinaw ng higit na nakararami. Oo. Opo. Lalong-lalo na sa panig nila na hindi naliliwanagan ang isang napakasimpleng bagay. Oho.